Napakapalad po natin ngayong umaga mga kaibigan dito sa Kapihan sa Media ng Bayan dahil ang mga punong abala, ilan sa mga punong abala sa paghahanda sa APEC found time na tayo po ay makamit ngayon at makikapihan sa ating lahat. Samantala ako po si Maju Ramos sa pangalan po ng lahat ng ating kasama sa PCOO, ang PTV, ang Philippine News Agency, ang Philippine Broadcasting Center, ang Media ng Bayan, OPSEN, ang Philippine Information Agency at lahat po ng ating katuwang sa pagbibigay po sa inyo ng kapihan sa Media ng Bayan. Welcome po at sabay-sabay po nating i-welcome ang mga maginoong kasama ko ngayong umagang ito. Simulan po natin sa representative o ang ating tagapagsalita mula sa Pilipinas natin upang malaman natin kung ano ba ang taya ng ordinaryong Pilipino. Tayong mga bata, tayong mga youth na kasama din dito sa pagse-celebrate ng APEC. Kasama natin si Mr. June Hoson. Good morning, Mr. Hoson. Magandang umaga po sa inyong lahat at nagpapasalamat ang Pilipinas natin sa pagkakataong ibinigay ninyo para maibahagi rin kung anong may ko-contribute ng komunidad, lalo na ng mga kabataan sa napakagandang oportunidad na binibigay ng APEC. Maraming salamat. At syempre, pag pinag-usapan rin natin ang APEC, hindi mawawala. Agad-agad maisip natin industriya, trade, kalakalan. Syempre, kasama natin ngayong umaga si Yusek Chito Manalo ng Department of Trade and Industry. Good morning, Yusek. Welcome po sa Kapihan sa Media ng Bayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po sa karangalan na maimbita sa inyong kapihan. Thank you very much. Thank you, sir. And syempre, isa pang punong abalang ahensya ng pamahalaan sa pagdaraos po natin ng APEC. Less than a week to go ay APEC na dito sa Metro Manila. Syempre, pag pinag-usapan yan, ang isa sa naka-front na ahensya ay ang Department of Foreign Affairs at ang spokesperson po ng DFA, spokesperson rin ng APEC Summit, ASEC Charles Jose. Good morning, ASEC. Welcome. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako po ay nagagalak na makasama po dito sa talakayan ngayong umaga. Thank you, ASEC. And syempre, isa pang aspeto na pinagtutuunan natin ng pansin pag sinabing may malaking pagdiriwang or event na gagawin dito sa ating bansa, tulad rin yung nakaraang Pope visit. Syempre, yung security, yung flow ng traffic, yung galaw ng tao para hindi maabala ang ginagawang event. At syempre, yung pang-araw-araw na galaw rin ng ating tao. So, kasama po natin ang AFP spokesperson, walang iba, Colonel Restituto Padilla. Good morning, Colonel. Welcome po. Magandang umaga po sa inyong lahat at kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito at sa lahat po nating mga kababayan upang maipabahagi namin ang preparasyon natin at yung mga kailangan nilang malaman para hindi maantala ang kanilang galaw sa pagdaos ng ating hinuhost na APEC. Maraming salamat, Colonel. Lahat po tayo ay excited. Ako nga, nararamdaman ko, excited ako. Pero ang ating mga panauhin, nakita niyo man ninyo, kalmadong-kalmado, very fresh-looking, at parang everything is in place. So, sa unang tingin pa lang, feeling ko talagang yung sinasabi ang kahandaan ng Pilipinas na mag-host ng APEC ay totoong-totoo. So, marahil simulan natin, kahit sino po sa ating mga panauhin ay eksperto sa pagdating sa event na APEC. So marahil gawin nating free-flowing. Anyone from the panel can answer at marahil yung tutok na lang later kung security or trade ang ating pag-uusapan. 21 member economies ang kasama ng APEC. Bakit kaya, unang-una kong tanong bakit po instead of countries ay mas minamarapat nating sabing economies? At ang pangalawang tanong ay bakit po ang Pilipinas ay very early, isa sa mga pioneer members, ay nagpahayag po ng kagustuhang maging member ng APEC, sirs? Siguro si ASEC Charles muna. Ako na po unang sasagot, tinawag pong economies kasi po ang mga members po, ang mga members itong APEC ay nirepresent nila mga economic entities, mga customs areas, hindi po mga sovereign states, Kaya po hindi tinatawag na countries, kaya ang tawag po dito ay mga member economies. At para po sa APEC, of course, ang number one criterion po para maging member nito ay dapat po mayroong geographical footprint dito sa Asia Pacific. So mga 21 member economies po nito ay yung po mga pumapalibot po dito sa Pacific. At ang Pilipinas po ay isa sa mga founding economies nagtatag ng APEC noong pong 1989.
And alam po natin, ang layunin ng APEC ay mag-promote no, ng free trade and investment dito po sa Asia-Pacific region. Dahil po ang underlying principle ng APEC ay the more you trade, no, mas mabuti po sa ating economy dahil trade creates employment and of course pag may trabaho, may income po ang ating mga kababayan. Yusek Manalo, baka meron po tayong gustong idagdag, lalo na po't napapag-usapan natin yung kalakalan or trade. Tinawag pong economists yan dahil so that they can focus on the economies of the member states at wala pong political ramification o political na usapan. Ang ultimate goal po ng APEC ay magkaroon ng isang regional trade agreement, yung free flow of trade, free flowing economy among the 21 member states. At ito po ay isang samahan na nagbibigay po ng isang tinatawag na framework of cooperation on how to move forward with their economic policies. So napansin po ninyo, lahat po ng tinatalakay sa APEC is dala po ang ekonomiya, ang free trade, ang MSME, lahat po na tinatalakay sigun po doon sa mga topics na yon. Kaya po tinawag na economies. It gives the participants an opportunity on every year basis to focus on economic priorities na gusto nilang i-advocate. Napakagandang punto yon, ano? Kaya pala hindi countries, nations, or economies ang ginagamit natin, walang halong politika. Pag-uusap lamang sa ikauunlad po ng region, yung APEC members economies. Over the years po, tayo po ay naging miyembro, an active member at that. Ano po yung mga ilan sa mga local industries natin na so far ay masasabi nating talagang nag-benefit at yumabong dito sa patuloy na usapan sa APEC, Yusek? Directly po, nung nag-umpisa po ang APEC, ay tinatayo po nila to, ang mga tariff rates po, mga halimbawa, mga electronics, no? Were at its high. Matataas po ang mga tariff rates. While yung APEC po is not a trade agreement, nag-exert po ng influence ang APEC to be able to lower down the tariffs of electronic products. Ang kalabasan po nito is that ang ating electronics industry ngayon sa Pilipinas, ating export industry ng electronics comprises about 42% ng ating total exports. Wow. Of the recent month, umakyat po ng 48% ang electronics natin. At ito po ay dala ng influence na binigay ng APEC economies in the starting years nung 1990s, na 1990s, early 2000s, sa focus on electronics as a major area. Ang isa pong area po rin ay ang tinatawag nating human capital development dahil sa takbo po ng teknolohiya today, pilit-pilit pong paiba ng paiba. Mabilis po ng pace ng change ng mga technological advances such that ang nangyayari po, kinakailangan ay up-to-date tayo sa ating kaalaman. Malaki din po na itulong ng APEC economy because one of the pillars ng APEC, of course, is human capital development. The ability to train, to provide skills development sa ating pong mga mamamayan to address the changing times and technology. So yun po ang sa tingin ko ang dalawa sa pinaka-taglay na naibigay ng APEC sa atin in the previous years po. Thank you very much, Yusek Manalo. Bago po tayo tumutok sa ilang pang mga detalye ng APEC, gusto ko palang tanungin si ASEC Charles Jose. Ano po yung running theme ng ating APEC 2015, sir? Meron po tayong overarching theme, no? Ito po ang Building Inclusive Economies, Building a Better World. At under po nitong broad theme na to, meron po tayong 4 na priorities. Ito po ay 1. Enhancing Regional Economic Integration Agenda. Number 2, Fostering SMEs Participation in Regional and Global Markets. Pangatlo po, Investing in Human Capital Development. And pang-4, Building Sustainable and Resilient Communities. Ayan, maraming salamat, ASEC Jose. Yan ay hindi nalalayo sa agenda rin ng ating administrasyon ngayon, yung inclusive economy. Gusto nating dagdagan, Mr. June Hoson?
Malaking bahagi yung gagampanan ng Pilipinas, lalo na sa pagsasagawa ng APEC dito. Ang pinakamaganda kasing unang dapat na pagtingin natin bilang mga Pilipino ay kung paano babasagin yung ano ba yung mapapala ng Pilipinas pag sumali tayo dyan. Normally, ito yung mga tanong ng mga kababayan natin. Ang nakikita natin most of the time ay yung mga negative aspect ng isang proyekto. Pero ang pinakamagandang bahagi dito, yung maialis natin sa sarili natin bilang isang maliit na bansa ay yung maliit na kaisipang mahirap lang din tayo. Ang ganda ng oportunidad na binibigay ng APEC dahil mula sa kanyang mga pangunahing objective tulad ng small, medium enterprise at pagkakaroon ng isang sustainable communities, yung mga batas na pinatutupad sa Senado ngayon, halimbawa, ay direktang tutugon doon sa pangangailangan sa community na kung saan dinidecentralize yung mga produksyon at hindi na natin kailangan pang pumunta sa ibang mga bayan para magkaroon ng kabuhayan. Bahagi ng mga multilateral agreements ng APEC ay maipababa ang pagbabago, ang kaunlaran mula doon sa iba't ibang mga komunidad, lalo sa Pilipinas na archipelagic yung ating condition, so hiwa-hiwalay. At magiging madali para sa pamahalaan na tugunan yung mga pangangailangan kasi bawat sektor at bawat probinsya, iba-iba yung mga kailangang industriya. Participatory, ika nga, ano? Malamang balikan natin yung mga ilang bagay tungkol dyan dahil napakagandang ipaalam, no, yung impact ng malalaking event na ito. So, kung ikaw ay hindi nasa frontline or ikaw ay may maliit na industriya, ang feeling mo, what's in for me? Hindi ba? What's in for me? Hindi ko nararamdaman yan. Ano ba? Mamaya balikan natin. Samantala, meron tayong katanungan mula kay sa PTV4, si Ara. Ara? Magandang umaga po. Klaro na po sa atin na ang pinag-uusapan sa APEC ay mga ekonomiya at hindi mga bansa per se. So ano po yung mga limitasyon ng mga ekonomiya or where do we draw the line between economic and political issues? At saka, dagdag ko na rin po kung bang may magiging epekto ang hindi pagdalo ng mga presidente ng Russia at Indonesia sa full outcome ng APEC Summit. Salamat. Well, ang APEC po, nag-ooperate siya ang decision making, no, on the basis of a consensus. So ang agenda rin po nito, kung ano yung mga topics na dinidiscuss sa APEC, lalo-lalo na po doon sa leaders meeting, no, ay pinagkakasunduan po, no, ng lahat ng member economies. So by consensus, they agree, no, on what topics that should be discussed. Pero simula pa lang ng APEC ay malinaw na po, no, this is the premier economic forum dito sa region natin at economic topics lang po ang pinag-uusapan, no. Tungkol naman po dun sa balitang di pagdalo, no, nung nila President Putin ng Russia and President Widodo ng Indonesia. Of course, gusto po natin, no, lahat po ng mga economic leaders ay makadalo, no, sa i-host po nating leaders meeting. While it is regretful na hindi po makakadalo sila President Putin at President Widodo, pero naintindihan po ng Pilipinas, no, yung dahilan kung bakit hindi po sila makakapunta. And at the same time, we are looking forward to welcoming yung kanilang mga representatives, no. Para sa Indonesia, ang kanilang Vice President, si Vice President Kala ang pupunta. At sa Russia naman, ang kanilang Prime Minister, si Prime Minister Medvedev. So, we are confident na yung participation ng kanilang representatives will strengthen, no, yung mga initiatives ng Philippines as host, and it would further promote yung cooperation among economies under the ambit ng APEC. Maraming salamat. At this point, meron tayong katanungan mula sa Philippine Broadcasting Service. George? Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Yung aking question po ay para kay Colonel Padilla tungkol po sa kahandaan po ng peace and order situation ng Pilipinas at saka kung anong ibig sabihin po ng no-fly zone at no-sail zone kasi po naging buzzword na po ito yung mga terminolohiya na ito na medyo hindi pa naiintindihan ng mga kapwa Pilipino po natin. Maraming salamat at yung ating pong paghahanda para sa APEC ay nagsimula pa po noong araw. In fact, kung ako pong tatanungin nyo, nagsimula po tayo dito noong 1996 pa kung kailan tayo nag-host nung unang beses. Yun ang pagkakataon na ginagamit natin sa kasalukuyan na pinagkukuhanan natin ng wisdom at best practices. Kasi karamihan ho na nangunguna ngayon sa preparasyon, lalo na sa seguridad, ay mga
kasama po natin sa PNP at saka sa AFP na siya namang naging mga lead officers dun sa mga pag-provide ng security noong 1996. Katulad po sa DFA po, ang nagmamanage po ng buong activities natin ay sila Ambassador Painor. Si Ambassador Painor po, very much involved siya noong 1996. Kasama niya rin po sa security aspect dun sa nung panahon ng 1996 yung mga Philippine National Police officers natin tulad nila General Miano na Chief of Operations, nila General Marquez, Chief ng PNP, sila General Riberi. Maski pa paano, kasama ho sila doon sa 1996. Kaya madami po tayong pinagkukuha ng aral at best practices para sa pag-host natin na ngayon ng APEC na ito. At yung experiences natin na yan, nakakatulong po yan. Kaya yung mga preparasyon po natin, base po dun sa preparasyon natin ng 1996, in-enhance pa ho natin sa ngayong 2015. So, hindi ko na po i-discuss yung detalye kasi mas maganda po na hindi ho alam ng mga nagnanais manggulo. Pero ang mga importante pong aspeto ng preparasyon na may epekto po sa ating mga kababayan ay yung tinatawag nating road closures, no-fly zones at saka no-sail zone. So, bago ko puntahan yung no-fly zone at no-sail zone, puntahan ko muna yung road closures. Kasi karamihan ho ng ating mga kababayan ay dadaan sa mga kalye na kung saan malapit sa pagdarausan ng mga activities ng APEC. So ito pong nakikita natin sa screen, yung sa MOA. Diyan ho sa MOA, karamihan ho ng mga nerve centers ng ating pag-host ay naandyan. Nandyan po ang ating multi-agency coordinating center na nasa may MOA area. Nandyan din po ang malapit dyan sa may World Trade Center, ang Media Center at yung mga ibang events na hold related dito sa APEC, lalo na sa linggo na susunod. So ito pong mga road closures na makikita nyo, yung nakapula, ay sinadya po talagang isara yan para ma-facilitate po yung galaw ng mga nagpa-participate at nag-coordinate na mga activities related po sa ating hosting. So, kung inyo pong makikita dyan, simula po sa November 16 o Lunes, may mga road closures na po. At ang pinakamagandang paghahanda ho na pwedeng gawin ng ating mga kababayan ay pumunta po kayo sa MMDA website at saka sa apec2015.ph website. Yan dalawang website na yan po, may mga advisories dyan tungkol sa traffic at saka sa mga lugar kung saan gaganapin yung mga events na i-host natin. Yung sa MOA naman po, dahil may malaking mall dyan, yung Mall of Asia at ng SM, pwede pa rin po kayong pumunta. Kaya lang, katulad nga po ng inanunsyo kanina ng ating mga broadcaster sa Radyo ng Bayan at ang abiso ng Pasay City Police, kailangan malaman nyo na may mga portion na hindi na ho kayo pwedeng nakalulan sa sasakyan. Kaya kailangan maglakad na kayo. So, kung kayo po ay may importanteng gagawin, sige po, patuloy nyo po yung inyong gagawin. Pero kung hindi naman po importante, i-hold in abeyance nyo na lang po, postpone nyo na lang po pagka nag-open na yung mga kalye na yan. So, para hindi na ho makadagdag sa traffic at saka sa mga pedestrians na dadaan sa lugar na yan. Bukod po sa MOA, meron pa pong isang pinaka-importanting lugar, yung CCP Complex. So makikita po natin ngayon yung CCP Complex. Karamihan po ng mga importanting events, lalo na po yung mga heads of economies meeting, dito po gagawin sa CCP Complex. At ang mga road closures dito ay angkop sa hinahanda nating security preparations. Hindi po tayo magpapapasok dyan, unang-una, dahil meron po tayong pinangangalagaan na seguridad ng mga 21 heads of economies o 19 heads of economies kasi yung dalawa nag-abiso na hindi napupunta at yung dalawang economies na yun ay representante na lang. Pero ito pong mga lugar na to ay para mapagbigyan po ng ating mga host at ng ating mga kasamahan sa Security Task Force yung free flow ng mga tao at saka mga leaders. At yung ating mga nagnanais pumunta dyan, avoid nyo na lang po yan at dahil po sa security preparations. And then, bukod po dito, yung kahabaan ho ng EDSA ay may mga portions po dyan na sinabi natin na devoted for APEC delegates. Tinawag nating APEC lane. Ang mga ngasiwa po niyan ay ang MMDA at saka yung mga iba pong kasamahan natin sa Traffic Management Group ng Philippine National Police. So, paabiso lang po sa lahat, wag po kayong papasok sa APEC lane. Ang pwede niyo po yung daanan ay yung sa kanan pong bahagi na nakabukas para sa private
sector. So yung nakalagay diyan, non-APEC lanes, yung yellow at saka yung APEC lanes, yung pula. Yung APEC lanes, isa lang ho actually yan na nasa may bandang kaliwa. So wag po kayong papasok. Kung kayo accidentally nakapasok, may mga spasyo po dyan na pwede kayong lumabas. So habang hindi kayo nahuhuli, lumabas na po kayo kagad. Kasi pag nahuli po kayo, lalo hong malaking abala. So yun lang po ang aming batid sa lahat na dapat nyong tatandaan sa mga susunod na araw, lalo na ho, beginning 16 hanggang sa 20. Dahil yung mga road closures na yan, patuloy na i-implement para ma-facilitate. Yung no-fly zone naman at saka no-sail zone. Dun sa no-fly zone, ito po ay mga lugar na ipinagbabawal po natin ang pagdaan ng anumang klaseng aircraft o any kind of flying objects. Kasi madami na ho tayong flying objects ngayon. Hindi ko sinasabing UFO Pero may mga drones po tayo dyan na kinokontrol at pwedeng may camera o pwedeng gustong sumilip sa mga pinagdadausan ng events. Kung wala po kayong permiso at wala ho kayong mga karapatang authority na gumawa ng pag-fly ng mga drone na yan, hindi ko kayo talaga pwedeng pumasok. Kasi may mga magbabantay po tayong mga eroplano ng Philippine Air Force, ng Philippine Navy, at ng iba pa pong mga kasamahan natin na mag-i-implement ng no-fly zone. So, hindi naman ho kayo i-shoot down. Pero wag na ho nating antayin na may mangyari pa po sa inyo na pilitin kayong makalanding. So, those no-fly zones have been given out as an advisory to all our airlines, to all our aircraft private owners para ma-avoid po niyan. Kaya nga po, may anunsyo na madami na hong kinanselang mga flights. Madami na po. Kasi mismo ho, pati NAIA ay magkakaroon ng no-fly zone period. At hindi na po pwedeng lumipad o magpa-take off ng mga commercial flights. Kaya ho, in-offer na ho ang lugar ng Clark Air Base at ng ibang karatig airports na na pwedeng puntahan ng mga commercial airlines kung sakaling hindi sila magkakansela ng kanilang mga flight. So yung mga magbibiyahe naman po, alamin niyo po sa inyong mga kinuhanan ng ticket kung ano po yung kanilang mga abiso tungkol dyan. At nakiusap naman po tayo sa kanila na hindi kayo sisingilin ng rebooking fee dahil sa abalang nagawa ng ating hosting. At yung no-sail zone naman ho, ang last topic, yun po ay mga lugar, sa mga karatig lugar ng pagdadausan ng ating mga APEC events, lalo na dyan sa may Manila Bay area, na bawal po maski anong vessel na hindi kabilang sa ating task force, security task force. Hindi po kayo pwedeng pumunta dyan. At i-implement naman po yan ng Coast Guard at ng ating Philippine Navy. So, kung hindi po importante ang inyong lakad, wala po kayong abiso, avoid nyo po yung mga lugar na sinabi natin. Yun lang po ang dapat nating tandaan. Salamat po. Maraming salamat, Colonel Padilla. Yan ay napakalinaw. Yes, June. Ang maganda rin tingnan natin yung paraan na kung paano naghahanda ang pamahalaan natin pagdating sa mga malakihang gawain ito. Nakita natin kung gaano kahanda noong panahon dumating si Pope at nakita naman natin kung paano ginabayan ng taong bayan ng mga ahensya. Ang pinakamahalaga dito siguro, bukod sa lagi naman sinasabing traffic naman lagi So, isang linggong magtitiis yung sambayanan para sa pagtanggap ng mga leader ng iba't ibang mga ekonomiyang bansa. Pero ang laking ganansya nito para sa magiging oportunidad na mabibigay sa ekonomiya. Ang mahalagang tignan siguro ay yung kahandaan. Months before APEC celebration, nakapagbigay na ng mga anunsyo. Kaya yung mga, kung hindi naman importante ang mga lakad tulad ni sinabi ni Colonel Padilla, para maiwasan yung congestion lalo ng mga ng pagpunta ng tao sa NCR tsaka sa Kalacan, lalo na sa major thoroughfares natin, yung EDSA, kung hindi naman importante. At yung maagang announcement ng mga walang pasok kasi ito yung mga dati hindi naman ganito yung approach pero makikita natin yung kahandaan na binibigay para sa mga gawain na ganito. Thank you, June. Ngayon naman meron tayong katanungan mula sa OPSEN na kasama natin si Tin. Magandang umaga po. Yung tanong ko po kay Colonel Padilla, Sir, dahil sa marami pong world leaders na darating sa bansa, paano po sinisigurado na hindi, ano po yung mga security measures para to counter terrorism, yung mga posibilidad na may mga ganong threat?
sa pagdaos ng APEC Summit? Maraming salamat at tinanong nyo yan. Ang kagandahan ngayon, tuloy-tuloy ang ating monitoring. Simula pa nung bago dumating si Pope hanggang sa ngayon, yung monitoring na sinasagawa ng ating pamahalaan at ng mga ahensya na naka-dedicate sa security or intelligence surveillance ay tuloy-tuloy na ginagawa. At base sa ating mga nakukuhang monitoring at sensing ng environment, wala naman po tayong serious na banta sa ating mga bisitang darating. Pero katulad nga ng sinasabi ng iba, bawat head of economies ay may kanya-kanyang sariling threat level na hinaharap o may kanya-kanyang sariling risk na hinaharap. So iba-iba ang security preparations natin at binabagay natin ito dun sa klase ng threat na hinaharap ng mga economies na yon. Kasi yung malalaking economies kung minsan hindi naman sa madami silang threat na kino-consider. At yung maliliit naman, dahil hindi naman sila masyadong laganap na nag-mimingil sa iba-ibang lugar ng mundo, maliit ang threat level nila. So yung ating preparasyon, binabagay natin dun sa level ng threats na hinaharap ng mga heads of economies na to. At bukod doon, nagdadala rin sila ng sarili nilang mga security personnel. Ang mismong tinatawag nating pangloob na seguridad nila ay mismo nilang mga tao. At doon tayo makikihalubilo at makikipag-partner sa mga tao nila. Tayo rin, being host, ay bibigyan natin sila ng abiso at isasama rin natin sila sa ating preparasyon. At yung usaping ito, matagal na nangyayari. Simula pa po nung nakaraang taon, may mga meeting na po, may mga consultations na para alam po ng lahat. So, in essence, yung preparation po natin ay hindi natin ginawa makailan. At patuloy na sinasagawa ito. At yung mga huli na simulation exercise na gagawin ng ating security task force ay gagawin nitong Sabado. Nakita nyo na rin sa TV kahapon na meron tayong ginawang simulation sa airport para sa mga emergencies sa airport at iba pang emergencies na maaaring nating harapin kung sakasakaling may mangyari man. Pero ang paghahanda natin, tuloy-tuloy. Yung simulation exercises natin, tuloy-tuloy. At yung level ng confidence natin at readiness natin na mag-host po nito na mataas na po. At handang-handa na po tayong tanggapin ang pagdating ng ating mga bisita. Thank you, Colonel. Meron tayong follow-up question mula sa Philippine News Agency. Magandang umaga po. Para po to kay Colonel Padilla. Bukod po sa terorismo, meron po ding posibilidad na magkaroon ng rally. Ano po ang mga preventive or proactive measures nyo against this possibility? Maraming salamat. Tinanong nyo rin po yun. Yun actually ang isa sa mga importanteng paghahanda na sinasagawa ng Security Task Force. Ako po bilang miyembro ng Armed Forces, kami po ay suporta lang sa Philippine National Police kasi sila po talaga ang pangunahing lead dito. So paghahanda natin sa mga protesta, yung karapatan ng mga kababayan natin at ng mga ibang organisasyon na maglabas ng kanilang hinanaing, naka-enshrine po yan sa konstitusyon natin. At bilang protectors ng ating mga kababayan, ang Armed Forces at ang kapulisan, sinisiguradong may exercise nila yung right na yan. Pero may mga alituntunin po tayo dapat sundin para organisado at maayos nating ipapakita na dahil meron tayong demokrasya, nire-respeto natin ang kanilang karapatan pero dapat orderly at hindi unruly. So hinihiling namin sa mga magpoprotesta na dumaan sa tamang paraan. May mga lugar sa mga munisipalidad natin na tinatawag na Freedom Parks. Yung Freedom Parks na yan ay mga areas na nakadevote for the free airing of any kind of protest or any kind of complaints na gusto nilang ilabas. Maski wala hong permit, pwede ho maski sino dyan pumunta. Pero sa ibang lugar, maliban sa Freedom Park, kailangan pong kumuha ng angkop na permiso sa mga lokal na government. So, pag wala pong permiso o permit to rally na ibinigay ng local government, hindi po dapat magsagawa ng rally. At ipatutupad po ng ating kapulisan at ng ating gobyerno ang batas. So, wag po sana tayo mag-violate doon. Nire-respeto po natin ang inyong karapatan na maglabas ng hinanaing pero sa tamang paraan ho at tamang procedure. Kung susundin po natin yan, maayos po nating maisasagawa ito at
may iwasan po natin ang kaguluhan o sakitan. At maximum tolerance po ang ipatutupad ng gobyerno. Yun lang po ang pakiusap. Sundin po ang ating alituntunin tungkol po sa mga protesta o mga rally. Salamat po. Maraming salamat. Ang sunod nating katanungan mula sa IBC 13. Ang question ko po, 2 days from now, APEC na. Gaano na po tayo kahanda as of the moment? Can you give us number or an estimate tungkol dito? And meron pa po ba tayong other concern? Well, yung hosting natin, yung chairmanship, no, isang buong taon ito, 2015. So, matagal yung panahon, no, para maghanda tayo. Nag-umpisa na tayong mag-host ng APEC meeting simula pa nung, in fact, December 2014 pa lang, meron na tayong hinost na informal SOM meeting, no. So, year-long ang ating paghahanda at incremental, no, yung preparations na ginagawa natin at magkukulminate nga dito sa leaders meeting. And dalawang aspeto, no, yung paghahandang ginagawa natin, yung isa, yung substantive, no, ito yung mga agenda na pag-uusapan, documents that will be considered, and yung second aspect, ito yung physical, kasama na rito yung logistics, conference services, protocol, and of course yung security. And I would say na handa na tayo, no, nasa home stretch na, it's a matter of days, no. In fact, today, magsisimula na yung concluding SOM, and next week, on the 18th and 19th, ay yung leaders meeting na. So, sa palagay ko, handa na tayong i-welcome, no, yung lahat ng mga delegates na darating, especially yung mga 20 economic leaders. So wala na po ba tayong pinaplansyo or meron pa po ba tayong parts dito na medyo kailangan pa ng konting touch, kumbaga? Sa tingin Saang ko, part po ba? Asset. sa tingin ko, ano na, no? Every aspect, no? Full-blown na nakahanda tayo. na tayo. Including yung pati mga socials, no? Mag-host ng mga welcome dinner. Of course, may mga cultural presentation dyan. No? Pati sa media, handa na yung International Media Center natin. Yung convention center, handa na rin. So I think physical preparation, substantive preparations, ay handa na tayo. Thank you for that, Asek. Jose, kay Colonel Padilla naman tayo. Sir, with the security, tingin niyo, sir, are we ready to push through the APEC? Yeah, tulad ng sabi ko kanina, handang-handa na tayo. Tulad nga ng sabi ni Assistant Secretary Jose, yung APEC po kasi ay year-long. Madami na pong nangyaring mga events related sa APEC sa iba't ibang lugar at panig ng ating kapuluan na nagsimula pa bago dumating si Mahal na Santo Papa. So, hindi po napapansin ng karamihan ito. Pero yun po ang kabuuran ng APEC. Ito pong gagawin nating APEC event sa susunod ng linggo, culmination na lang po ito, yung last part. Kumbaga, nasa home stretch na o papunta na tayo sa home base. So, pag natapos ito, yun na po yung concluding portion ng year-long hosting natin. So, kung nakita niyo po, wala naman kayong nabalitaang masamang nangyari nung mga nakaraang buwan at knock on wood, ay sana mabiyayaan tayo na tapusin ang lahat ng ito nang walang nangyayari. Kasi ang aming pong motto sa Security Task Force is zero risk, zero incident. Yan ang ating hinahabol. At kaya lahat ng ating preparasyon nakatuon doon na ma-achieve natin yan. Lahat po ng ating mga kasamahan sa kapulisan, sa armed forces, yung mga nakatalaga directly sa pag-provide ng security, nasa mga kani-kanilang lugar na po sila at patuloy nilang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Monitoring natin, tuloy-tuloy yan. Maganda naman po ang pangitain at ang nakikita natin. Yung mga sinasabi natin baka lumaki yung mga protesta, rational naman ho at mabuti naman kausap yung ating mga kababayan na iba yung pag-iisip at ayaw nilang gusto nila maglabas ng kanilang hinanaing. Yun lang nga ho ang pakiusap namin. We respect you. We know that you have things to air and to speak about. But please, follow the norms that we have set. Kasi bilang isang host o bilang isang magtatanggap ng mga maraming bisita na to, ipakita natin yung pinakamagandang mukha ng Pilipino. Na hospitable tayo, maayos tayong nabubuhay sa ating lugar, at mga disiplinado tayong mga Pilipino. Thank you for that, Colonel Padilla. No? Kumbaga, tutok na tayo for APEC. Right? Opo, at leaning forward lahat. At kung nais nyo pong mag-cover, pwede po rin namin, pinakikita namin sa inyo yung kahandaan sa pamamagitan ng mga
public events ng ating simulation exercises katulad nung sa airport kahapon. Bukas meron na naman pong isa at covered po ng media yan. Paaring cover na media. Thank Salamat you very po, much. Colonel. Thank you. At ngayon naman ang ating kasamang si Iya mula sa PIA. May katanungan. Kina Yusek Manalo po at ASIC Charles, balik ko lang po yung usapan sa posibleng maging impact ng APEC. Ilan ho sa tinututulan ng mga ilang grupo ay ang malayang pagpasok ng mga industriyang makakasira sa ating kalikasan tulad ng minahan at coal power plant. Ano ho ang tugon nyo dito? May mga basihan po ba ang mga ganitong pagtingin? Salamat po. Isa po sa pinaka-important mahalagang agenda ng usapan sa APEC ay ang sustainability. Pinag-uusapan po yan at marami po silang action agenda with respect to sustainability, climate change, how you will be able to respond, and how you will be able to be a contributor sa climate change. Ito po malaking usapin po ito wala po akong alam na posisyon na tinalakay na specific sa minahan o sa coal. Maaring alam ni ASIC Jose. But in a general sense, malaki pong usapin to. And ang buong mundo po ay tayo po ay tumutugon sa lahat ng alituntunin na pakay sa climate change, no, at saka sustainability. So I think it is taken care of by the agenda. Gusto ko rin pong i-state na tinatanong po natin kung handa na po tayo sa APEC. Pagmula po doon sa bawat lugar na nagkaroon ng meeting sa Boracay, sa Cebu, sa Bataan. Lahat po ito ay tinalakay na po yung mga agenda ng iba't ibang departamento. So sa finance, for example, financial inclusion, yung Boracay agenda, micro, small, medium enterprises, tapos yung climate change, pinag-usapan din po dito sa Manila, I believe. So marami na pong pinag-usapan na usapin na for culmination dito po sa linggong darating. Gusto ko pala pong idagdag, no, na ang APEC ay concerned din, no, sa environment at merong mga ongoing work ang APEC tungkol dito sa environment. Merong mining task force ang APEC that tackles mining issues. Merong experts group on illegal logging and associated trade na tumatalakay naman sa illegal logging, at merong energy working group na nagtatalakay sa renewable energy. At ang APEC meron ding initiative, no, on developing low carbon model towns, at sa taong ito napangalanan ang Mandaue City as a low carbon model town. So ina-emphasize sa initiative na to, ina-emphasize ng APEC, ang magandang example itong promote, no, ng mga low carbon model towns is a good example na nagfo-focus ang APEC, no, on sustainable development, tulad nga na sabi ni Yusek Manalo, no, na binabalansin ng APEC, no, yung mga needs ng present generation and yung future generation natin. Thank you, ASIC Jose. Ngayon naman kasama natin si Ala from PIA, Opsen Media ng Bayan. Magandang umaga po. Balik po rin ulit ako o follow up dun sa aspeto ng ekonomiya ng APEC. May mga grupo pong nagsasabi na ang APEC parang hindi pantay, parang lugi yung mga maliliit na mga ekonomiya. Pwede po bang malaman yung mga particular na programa ng gobyerno para kayaning makipagsabayan ng ating mga maliliit na negosyante at mga ngalakal? Kasama na po yung mga magsasaka na nagtatanim ng mga agricultural product pang-export po. In fact po, that is the purpose of APEC, to balance the playing field. Ano po? Sa ating agenda this year, one of the main advocacy ng Pilipinas ay ang pagtaguyod ng micro, small, and medium enterprises. Dati po, ang usapin lang po ay small and medium enterprises. Ang nangyari po dun sa Boracay ay naipasok po natin yung konsepto ng micro industries, which comprise about 99% of all industries in the APEC countries. Ang katotohanan po nito, ang gusto natin po mangyari, ang ating advocacy, is that on a world trade basis, para level po ang playing field, lahat po ng simplification ng pagsali ng mga micro-industries
ay gampanan ng iba't ibang APEC economies so that yung mga rules of origin, yung mga safety standards, yung pong mga quality standards ay akma para kasama po or kasapi inclusive po yung mga micro-industries. Hindi lang po yung small o yung medium industries, hindi lang po yung large. At para po makilala natin ang mga micro-industries. Yung pong opportunity, the opportunity cannot be bigger than today. Kasi po, laganap po ngayon ang e-commerce. So even the smallest or the smaller enterprises can participate. At ito po ang gusto rin po nalaman ng APEC upang magkaroon ng mga technology skills development, mga transfers of human knowledge, no, human skills, upang maturuan ang ating mga kababayan on how to participate in the global playing field. So, ngayon po with e-commerce, kahit po yung magsasaka na maaring maturuan na mag-participate sa internet, kumbaga, can sell his products on his own. Because yung mga treaties po natin, may free flow of trade. And ultimately, ngayon po sa ASEAN, siyempre free flow na po yan. Ultimately po sana in 21 member economies, ganun na po ang mangyari. So I can sell as a farmer or as a small entrepreneur, as a micro-industry, I can sell to Peru or Chile, no? Being enabled sa internet, sa teknolohiya, na tinuruan po ng gobyerno, ng kanya-kanyang gobyerno to participate in that way. So ganoon po ang layunin ng APEC. Sabi ko nga po, what it is not is economic integration. Ito po ay isang usapin ng thoughts and advocacies ng bawat bansa to improve their economies. At ito po ang nagdi-lead sa mga individual government and individual economies to define policies in government given these advocacies. So, maliwanag po sa kanila kung ano yung gusto ng 21 bansa para sa kapakanan ng kanilang ekonomiya. Mr. June, baka gusto mong magdagdag dahil kanina lang pinag-uusapan natin. Ano yung taya ng common na tao, mamamayan? Or Maganda yung sabi ni Yusek Manalo. Batay doon sa tanong ni Sir tungkol doon sa ano yung magigain ng Pilipinas, lalo na kung ikukumpara yung ekonomiya natin ay hindi naman ganun kasing laki. Well, dapat natin siyang tignan na hindi naman by ratio. Say, ganito kalaki ang napuproduce ng China, ganito kalaki ang napuproduce ng US, ganito rin dapat kalaki ang mapuproduce ng Pilipinas. Hindi sa ganong aspeto tinitignan yung palitan ng ekonomiya batay doon sa ugnayan ng mga bansang miyembro ng APEC, kundi ano ba yung strength na maibibigay. Say, for example, maganda yung sabi ni Yusek na in terms of knowledge, skills, ang mga Pilipino, napakagagaling natin pagdating dyan. At pag sa usapin sa community, meron tayong mga learned and acquired knowledge mula sa baba. At ang dami na nating success stories ng mga small scale at micro entrepreneurs na naging successful sa platform na binigay. Lalo sa pag-usbong nga ng e-commerce, yung app na kung saan yung pagsisimula ng mga maliliit na negosyo using this e-commerce, maraming mga batang entrepreneur ang nakikinabang dahil sa cellphones pa lang, sa FB pa lang, yung mga free datas na yan, may access na tayo bukod dun sa information. At the same time, we can showcase also our craftsmanship kung ano ba yung meron tayo sa mga communities. At this point, kasama naman natin si CJ, no? Meron siyang katanungan. Hello, magandang umaga po. Para po kay ASEC Jose and Yusek Manalo po, magkano po yung budget na nilaan ng pamahalaan para sa hosting ng APEC sa ating bansa? Naipaliwanag niyo po kanina yung mga benepisyong bunsod nitong nasabing meeting po. Subalit may ilang mga grupong nagsasabi na sana'y nilaan na lamang ang ginugol sa APEC Summit para sa mga kababayan nating hindi pa nakakabangon sa Yolanda. Naapektuhan po ba ng gastusin sa APEC ang nakalaang budget para sa Yolanda Reconstruction and Rehabilitation po? Na-announce na nung Director General ng APEC NOC ang budget para sa hosting natin sa 2015 ng APEC, at sinabi niya 10 billion pesos ang budget. Ito ay international commitment ng Philippines.
Kasi 21 member economies ng APEC, they take turns, no? Nagro-rotate yung hosting pag-chair. And the last time that we hosted APEC was in 1996. So almost 20 years later, turn na natin ulit, no? So it is a commitment. So dapat talaga natin gawin ito. At in terms of budget, ay talagang dapat laanan ito ng pondo, no? Para sagawa natin, magampanan natin yung responsibility natin as a host. Yung sa Typhoon Yolanda, no, may separate budget na allocated doon at hindi naman naapektuhan yung pagtulong natin, no, sa mga biktima ng Typhoon Yolanda sa pag-host natin ng APEC. So in short, may magkahiwalay na na funding at hindi naman apektado yung isa by the other. Thank you. Maraming salamat. Yes, Yusek. I think there's two ways of looking at it. No? You can look at it as an expense or you can look at it as an investment. And ako po, ang aking tingin po, pananaw ko po dyan ay ito investment. Because ang benepisyo nga pinag-usapan natin kung ano maaaring nangyari na po sa electronics industry, malaki po ang benepisyo natin dyan. So nag-invest tayo noong 1996, nangyari naman po ngayon. Ngayon po, nag-invest naman po tayo ng pera upang itanghal itong meeting na ito. Ano po naman ang benepisyo makukuha natin sa future? Yun po ang ating, dapat titignan din po natin yon. And to add to what was said earlier, alam niyo po, yung paghahanda natin, yung po ating usapin, it puts a lot of personal leadership and confidence in the Filipino to participate in world events. Yes. No? Nalalaman po natin na ating kakayanin bilang isang bansa na kaya po natin maupo sa same area with world leaders, world business leaders, and world government leaders or economist leaders. At nagkakaroon po sana tayo ng confidence and level of preparedness to understand na ito po ang kailangan natin gawin upang magtanghal ng isang mga event na ganito. It's for also our own personal learning and growth as a country that is experiencing a lot of economic gains. So the timing cannot be better. Makikilala po tayo. Directly po, malalaman nila na we are capable, ang capability natin to organize, our capability to build economies, our capability to be what we are as a Filipino nation. So yun po ang importante sa atin. Na kailangan po tingnan natin kung ano po ang tinatanghal sa future and what is as an investment rather than an expense. Para po tayo nagpaaral ng anak natin. Dagdag ko lang, sir, dun sa question regarding sa Yolanda. I remember nung 2013, nag-uusap-usap yung mga economy members kung paano sila tutulong, lalo na nung nabagyong Yolanda ang Pilipinas. At ang isa sa mga justification kung bakit naging madali para sa kanila ang pag-channel ng mga donations ay dahil sa mga multilateral agreements na laman ng APEC, na kung saan kapag ang isang bansang miyembro ay devastated ng isang natural calamity like naging worldwide yung pag-focus tungkol sa nangyari sa Yolanda. Ito yung ginamit na justification para madaling makapag-likom ng mga donasyon para sa Pilipinas na miyembro ng APEC na tulungan doon sa malaking damage na nilikha ng Yolanda. Pangalawa, yung nakalaang pondo para sa APEC ngayong taon ay hindi naman gugugulin sa isang linggo lang na magsisimula next week, kundi sa isang buong taong preparasyon. Nangyari yan sa Bataan, nangyari yan sa Iloilo, nangyari yan sa Cebu, nangyari yan sa Boracay, na kung saan dito tinalakay at naging bahagi ang community. Kasi kailangan maintindihan if we are talking about education, if we are talking about manufacturers, if we are talking about business, majority sa mga stakeholders ng mga kabataan na magsisilbing bahagi. Kung uunlad ng Pilipinas 15 years from now, yun yung challenge sa ating mga kabataan ngayon. At paano ba natin titignan? At anong perspective ang titignan natin sa mabe-benefit natin sa APEC? Okay, maraming salamat, Mr. June Hoson. Ngayon naman, tila last question na bago natin siguro hinga ng huling pananalita ang ating mga panauhin. Si Gil, no? From Twitter, pinag-uusapan natin iba-ibang platform kung saan nakikibahagi ang ating mga kababayan ngayon sa Twitter. Magandang umaga po. Pahabol lang pong tanong, may nag-tweet ho kasi, sabi, maaari ba kaming mag-selfie sa mga leader na darating ng APEC tulad ng Prime Minister ng Canada?
Tinatanong mo na lang. Talagang may Pwede sa particular mag-selfie. favorite. Sino? At saka si Colonel siguro, no? Paano ba yung security doon, Colonel? Pwede mag-selfie? Maski kami, gusto namin eh. Pero ang access po sa mga heads of economies ay medyo mahirap. Hindi po open sa lahat yan. Kasi alam niyo po, bilang mga leader ng kanilang mga economies, ang dami po nilang activities na pupuntahan at saka mga events. At yung pakikipag-selfie, baka hindi ho na maisingit dahil bilang ho ang kanilang oras in between events. Kaya nagmamadali po. Kaya yun po ang reason kaya nagkaroon tayo ng mga road closures, kaya nagkaroon tayo ng mga dedicated na spasyo sa daan para mapabilis ang kanilang paggalaw from one event to the other. At bilang isang leader o head ng economy, ang daming hong responsibilidad na nakalagay sa kanilang mga balikat at gagamitin nila bawat minuto na yan para sa mga productive activities na makakabuti sa kanilang bansa at saka sa ating mga kasamahan dito sa APEC na to. So, medyo malabo po. So, from a distance, maaari. Maraming salamat, Colonel Padilla. At this point, gusto nating pasalamatan ang ating mga naging panauhin sa kapihan sa media ng bayan. Mr. June Hoson from Pilipinas natin. Thank you, June. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Muli po, ang Pilipinas natin ay nagagalak sa pagkakataong ibinigay at hinahamon din ang sambayan ng Pilipino, lalo ng mga kabataan. Kung nais nating magkaroon ng pagbabago, kung gusto nating magkaroon ng pag-unlad, tamang perspective po yung gamitin natin at kung ano ba yung maiaambag natin sa bayan para din to sa future generation ng ating bansa. Maraming salamat. You. And Yusek Manalo, thank you, sir. Maraming salamat to find time na kayo ay makasama namin ngayon. Maraming salamat po. Thank you for this opportunity. ASEC Charles Jose, maraming salamat, sir. Opo, thank you po sa pag-imbita sa amin dito at nandito po yung malaking event. So sana po ay patuloy na suporta ng ating mamamayan. Ito pong pag-host natin ng APEC, mabuti po ito para sa ating bansa. Thank you. And syempre, ang isa pa sa punong abala, Colonel Restituto Padilla. Maraming salamat, Colonel. Maraming salamat din po sa pag-imbita nyo sa amin. Huling panawagan na lang po. Itong ating idadaos na APEC 2015 ay hindi naman po pinangungunahan lang ng gobyerno, kundi ito isang aktibidades na dapat ipagmalaki ng bawat Pilipino. Kaya ho sa ating pagbibigay ng seguridad, magtulong-tulong po tayo tulad ng ginawa natin ng pagbisita ng mahal na Santo Papa. Kaya kung may nakikita kayo dyan ng mga kaduda-dudang mga tao o mga bagay na iniwan lang sa tabi, ilapit nyo at idulog nyo na po kaagad sa pinakamalapit na tanggapan ng pulis o mga nakakalat po nating mga kasama sa gobyerno. Maraming salamat po at umasa po tayo at manalangin tayo na maging maayos ang ating pagdaraos ng APEC 2015. Salamat po. Maraming salamat. Sa pangalan po ng lahat ng ating kasama sa pagtataguyod sa kapihan sa media ng bayan, lahat po ng attached agencies ng PCOO, ang PTV4, IBC 13, Philippine News Agency, Philippine Broadcasting Service, ang sino pa ba? Ang PIA syempre, ang OPSEN Media ng bayan. Lahat po tayo ay nakikiisa sa ating mga panauhin ngayong umaga na sana po ay maging matagumpay at ang walang sabit ang culminating activities ng ating APEC 2015. Ito po si Maju Ramos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.